Sana mahalin din po natin siya katulad ng pagmamahal po niya sa atin at hingin natin ang tulong niya para maganap po natin ito. Kaya blessed Monday morning to everyone, and also pasalamatin din natin ang Panginoon, no, sa matagumpay, maligayang pagtatagpo natin at pag-celebrate ng ating 30 taon, no, sa habag at pag-ibig ng Diyos. Nakapanatili tayo sa pagitan ng banal na spirito. Lahat ng imposibleng bagay ay nagiging posible. Kaya wag na po tayong hihiwalay sa Panginoon. Sa Kanya lang natin makakamtan ang buhay na kasiyasiya na punong-puno ng galak, kapayapaan at pag-ibig. Kaya a blessed day, a day full of love, peace, and joy from our Lord. At bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo ating mga Monday live streamers mula po sa Amerika, sa California po. Sister Maricar and Brother Oliver, good morning. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Happy Monday and blessed Monday, everyone. Good morning, Brother June, Sister May, Brother Hermie, at sa aking asawa. At sa inyo pong nandiyan na, good morning po sa inyong lahat. And belated happy anniversary po sa inyong lahat. And happy Valentine. Yeah. Okay. And of course, si Brother Oliver din po, kasali siya. Amen, amen. Good morning, good afternoon, and good evening po, brothers and sisters, Brother June, Sister May, Brother Hermie, at sa aking mahal na asawa, sa inyo pong lahat na oras. Bigay po natin ang aking isang oras para sa ating Panginoon. Maraming salamat. At paki-share na rin po, no? Paki-share na rin po ang ating live stream para yung iba ay maabot din ng biyaya, no, ng buhay na mula sa ating Panginoon. Okay. Kasama din po natin mula sa Malolos, Sister May. Amen! Ay, ganda ng boses ko. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Good morning, Brother June, Sister Maricar, Brother Oliver, at Brother Hermie, at sa lahat ng mga kapatid natin na kasama na natin sa oras na ito. Samahan niyo po kami magnilay sa mga napakagandang pagbasa sa araw na ito at para maisabuhay natin kung ano yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon, no? At gawin na po natin yung part natin, share the love, share the live stream. Paki-share na po, now na. mukhang nawawala po, Sister May. Uso ngayon talaga ubo eh, no? Talagang maraming virus ng ano ngayon, kalat ng virus ng sakit sa lalamunan. Si Beth din tinamaan din ng ubo eh. Akala ko nga tatamaan ako nung Friday. Medyo nangangati na lang, praise God, hindi tinuloy ni Lord. At syempre po, no, ito isang nagsusumikap din po na maging santo dyan po sa bandang Kainta. Bigyan po natin ang daan. Brother Hermie. Yes, good morning, Brother June, Sister Maricar, at Brother Oliver, and Sister May. At ganoon din sa ating mga kapatid, Maya payabak kay kayungan, king Kapampangan. Blessings Monday, kailangan masaya po tayo at express po natin yung talagang thankful po tayo at talagang masaya-masaya po tayo. God bless po. Yan. Okay, at siyempre po, excited na po kaming simulan ng ating live stream. Subalit bagong lahat, magtungo muna po tayo sa ating panimulang panalangin at tayo pangunahan uli ni Sister May sa ating pagdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, sapagkat ikaw ang aming Panginoon, aming Diyos at aming tagapagligtas. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon nito, sa biyaya ng araw, Panginoon, Yes, sa Lord. biyaya
pagkakataon na muli kami magkasama-sama para pagsigawan ng kabutihan niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa pag-ibig, sa pag-iingat na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin, sa ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Salamat din po, Panginoon, at binigyan niyo kami ng maayos at magandang anniversary last Saturday, Panginoon. Puspos ng Espiritu ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pinadala niyong tao na nakakita, Panginoon, kung gaano nagmahalan ang community, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, salamat din po, Panginoon, sa oras na ito na muli niyo kaming ibinahon mula sa aming pagkakatulog. Kayo na po ang bahala sa amin sa maghapon. Ilayo niyo po kami sa anumang karamdaman at anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa inyo ang kahilingan ng mga kapatid namin dito sa sambahayan ng Sino Ako, Panginoon. Tulungan niyo po sila kung ano man po yung ibinubulong nila sa inyo, Panginoon. Pakinggan niyo po sila. Lord, salamat din po at hindi nga kami pinapabayaan sa araw-araw ng buhay namin. Panginoon, kayo na rin po ang bahala sa mga nahihirapang mga kapatid namin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng comfort, Lord. Kayo po ang higit na makakapagbigay sa kanila neto, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po ang live stream na ito, ang Wi-Fi ni Brother June, palpasin niyo po. At lahat po ng mga makikinig sa oras na ito, Panginoon, palakasin niyo ang kanilang Wi-Fi nang malinaw nilang marinig kung ano yung gusto niyong iparating sa kanila, Panginoon. Lord, kayo na rin po bahala sa mga kapatid namin, ang mga senior citizen, Panginoon. Lagi-lagi, Panginoon, ang pag-iingat, ang gabay, ang proteksyon, ang ipagkaloob niyo sa kanila, Panginoon, para makapagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga pagbabiyahe ni Brother June. Tulungan niyo po siya, Lord God, at kung ano man po yung personal intention na idinadasal ni Sister Beth, Panginoon, ipagkaloob niyo po sana ito, Lord God. Kayo na po ang bahala sa amin, ang lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bro, wala kang sound. Pinakinggan ko kasi yung sound natin kanina. So, nais ko rin idagdag sa panalangin, pagdasal po natin ang ating mahal na kapatid, Sister Telma Falacis, no? Na namumuno ng kanilang barangay at meron po yata siyang isang problema ngayon sa kanyang barangay. Please pray for her, no? At alam naman po natin na magagawa ng ating Panginoon ang lahat ng bagay para sa kanyang mga minamahal na anak sa sambayan ng Sino Ako family. Yes, Sister Telma, manalig ka, mahal ka ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Okay, at tayo po ay dadako na sa pagbasa ng ating salmo. At ihanda na po natin ating sarili upang ito'y pakinggan po nating maigi. No? At sa ating pakikinig, huwag lamang sana tayong gamitin natin, sama na po natin ating buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Beloved sisters and brothers, it's Monday today, the 16th day of February. Today is Monday of the sixth week in ordinary time.
And our psalm reading for today will be taken from chapter 119 of the book of Psalms, verses 67, 68, 71, 72, 75, and 76. At ito po ang ating salmo sa wikang English. The responsorial psalm is, Before I was afflicted, Be kind to me, Lord, and I shall live. Before I was afflicted, I went astray, but now I hold to your promise. You are good and bountiful. Teach me your statutes. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. The law of your mouth is to me more precious than 1,000 of gold and silver pieces. I know, O Lord, that your ordinances are just, and in your faithfulness you have afflicted me. Let your kindness comfort me according to your promise to your servants. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ating tugot po, Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob sa akin, ay turo mo ang bigay mong mga utos. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Pagkat aking naunawang mahalag ang iyong utos, mahalaga ang iyong utos. Susundan ko lang sandali. Higit pa sa gintong pilak, ginto buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Aliwin mo sana akong niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Mga kapatid, ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin. Ay, teka. Pasalamatan po natin ang Diyos. Praise God. Amen. Salamat. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At katulad ng dati, atin muna pong pakinggan na isang awit. No? A flower grows. Sandali lang po, sorry. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Oh, hallelujah. I believe. Yes, Lord, we believe in your love. At isang pinagpalang Lunes po muli, mga minamahal kong kapatid, sabay na Sino Ako Family, no? At ito naman ang simula sa isang bagong linggo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na sana ay patuloy nating maganap ang kalooban po ng Diyos at ang kanyang plano at ang kanyang utos, no? Sa bawat buhay po natin.
At yan ang dahilan kung bakit tayo tinawag sa Sino Ako Family, di ba? Maging palatandaan tayo ng kabutihan, kadakilaan po ng Diyos, di po ba? Kaya tayo binigyan ng buhay para maipangalandakan natin, maipagsigawan natin na ang Diyos ay maganda at napakabuti, di po ba? Kaya our life must be a reflection of the goodness of God. Yun lang po ibig sabihin nun. So, kailangan tayo maging good din, no? Maging mabuti rin po tayo. Yan ang kahulugan, pagkakahulugan po ng isang Kristiyano, no? Hindi naman padabihan ng Bible verse na sa ulado, 'di ba? Kundi sa bagitan po ng pagpapakita, no, na tayo ay pinaghaharian ng Diyos ng pag-ibig, 'di ba? Kaya today we are being called again to renew our faith in the Lord, 'di ba? Importante po yung faith, yung pananampalataya, 'di ba? Kaya wag tayong magpadala sa kaaway, no? Kung dumadating man ang bagyo, unos o problema sa buhay, manalig ka pa rin, no? Huwag kang lalayo sa Diyos, no? Alam niyo po ito, tandaan niyo, pakinggan niyo, makinig po kayo, ha. May mga tao po kasi na pag nagkakaproblema, no, lumalayo, 'di ba? Kunyari, ikaw nasa bigawain ka, 'di ba? Kunyari, tinawag ka mag-live stream, 'di ba? Dapat pag dumadating ang unos, no, wag ka munang lalayo, 'di ba? Kasi walang solusyon na darating kung tayo po ay lalayo sa Diyos. In other words, dapat pong ipakita natin ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Diyos, no? How much we need Him, 'di ba? Kaya lalo na kung malakas ang bagyo, 'di ba? Lalo kang kumapit, 'di ba? Sa poste na matibay. Kasi tayo, aanurin tayo ng bagyo, 'di ba? Ng malakas na hangin. Talagang lilip pa rin tayo. Kailangan nating pagkapitan na isang malaking bato. At ano yung batong yun? Yun po ang salita ng Diyos. Yun po si Kristo. Yun po ang Panginoon. Siya lang ang kailangan natin. Kaya, wag yung attitude natin sa kanila pag natapos ang problema ko at saka babalik, no? Lalong hindi po matatapos ang problema kung tayo po ilalayo sa Panginoon. Kasi si Lord lang ang pwede makatulong sa atin. Naintindihan niyo po ba ako? No? Kasi yun ang tendency ng tao eh. 'Di ba? Parang, tahimik muna ako, may problema ako eh. 'Di ba? Brothers and sisters, yun ang gusto ng demonyong mangyari eh. Kaya kung ano yung gusto ng demonyo, yung opposite ang gagawin mo. 'Di ba? The more na lalapit ka, the more na magiging maingay ka. 'Di ba? Hanggang tapusin na ng demonyo yung ginagawa niya sa iyo, 'di ba? Para magkaroon ka ng katugunan mula sa ating Panginoon, 'di ba? Kasi lahat naman ng bagay, 'di ba? Sabi yung isang gospel, 'di ba? Yung ang akala ng mga alagad, no? Sila Peter, akala nila lulubog na yung barko. Akala nila pinabayaan sila ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Dahil natutulog lang yung Panginoong Hesus. Hindi nila alam, hindi natutulog ang Diyos kahit kailanman. Alam niya ang nangyayari sa buhay po natin. 'Di ba? And in His perfect time, kung nakita niya na meron kang faith, kasi sa bawat bagyo, bawat unos, ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang ating pananampalataya. Without faith, we can never please God. 'Di ba? Pero pag nakita niya, buo pa rin ang loob mo. Alam mo na may gagawing maganda ang Diyos sa iyo. Alam mo na kayang gumawa ng himala ang Diyos. 'Di ba? Yan po ang faith natin, 'di ba? At kahalagahan din po sa ating pagbasa ngayon sa Salmo, ang kahalagahan na tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ba't ko po nasabi ito? Kasi dito lang sa ating Salmo, napakalinaw po dito, no? Na pinagsisihan ni David, no? Yung kanyang nagawang malaking pagkakasala sa Panginoon, yung pinagkainteresan niya yung asawa ng may asawa, 'di ba? Si Bathsheba. Kaya sabi niya, "Before I was afflicted, I went astray. But now I hold to your promise," 'di ba? Napalo siya ng Diyos eh. Pinalo siya ng Panginoon. 'Di ba? Kaya ano sabi sa Tagalog 'yon? Anong yung unang verse? Brother Herbie, ano sabi sa Tagalog? Ang sabi niya dito, ang sarili dati-dati namumuhay ng
baluktot. Okay. Na ako ay parusahan, salita mo ay sinunod. Yun, no? Kita Yun yung mo, una. nakita ni David, naranasan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa kautusan o sa salita ng Diyos. Kasi naranasan niya ah, yung kasumpa-sumpang buhay. Dami, nagkatambak-tambak ng problema niya. Di ba? Kaya minsan kailangan paluin po tayo ng Panginoon para magising tayo. Kaya kung pinapalo po tayo, ibig sabihin that will serve for our good. Kasi sabi nga po ng Panginoon, in all things God works for the good of those who love Him and those who are called. Dahil kasama ka sa Sino Ako Family, huwag ka na magduda na ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos para maging Kanya. Diba? Kaya, there will be trials, there will be testings. But don't worry, God is in charge. Diba? God is in charge. He will not allow you to be tested beyond your capacity to endure. Kilala ka ng Panginoon. Alam niya kung hanggang kailan mo kayang kumapit. Di ba? Kaya yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Kaya ang panalangin ni David, be kind to me, Lord, that I shall live. Di ba? Alam niya na ang buhay niya, ang buhay na kasiyasiya, ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Pero hindi mo ito mararanasan, hindi mo ito makakamtan kung ikaw ay matigas ang ulo. Di ba? Kaya, try your best, no, to become holy. Try your best to be like God, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Be righteous, just like Jesus. At lahat ng mimiti ng puso mo'y mapapasayo, di ba? Yan po ang importante. Maging masunurin ka sa Panginoon. Maging sensitive ka sa mensahe ng Diyos. Di ba? Pag sinabi ng Diyos, dito ka, manatili ka dito. Huwag ka nga alis. Di ba? Kaya tinan nyo, nakakatuwa kasi nung Sabado, nagkita-kita ang mga magkakapatid, di ba? Lalo na yung nasurpresa po kami, sayang kasi nakakagulo na tayo yung iba kasi nasa labas na kaya hindi ko napansin. Dumating pala sila Sister Myra, no? Matagal na po natin hindi nakasama. Asawa po siya ng namatay nating kapatid na si Brother Jerry Ihandra. At andun din po yung anak nila, no? Ano nga yung pangalan ng anak nila? Sister May? Si Ayan po. Si Ayan, Marian kasi yun no? Parang Apo. sa Mar Ayan po yun. Mar Ayan, si Ian, no? Dumating din po yung panganay na anak nila, no? Nakakatuwa, naalala ko tuloy nung naging bahagi si Brother Jerry ng Sino Ako, kasama ni na Sister May, si Brother Oliver, Sister Maricar, no? Binata pa si Brother Jerry noon, batang-bata pa si Brother Jerry noon, no? Kaya hindi pa si Sister Myra ay radio listener natin, no? Tandang-tanda ko pa yan. May malaking problema si Sister Myra sa boyfriend niya. Yan. Parang nagka-break sila nung boyfriend niya. Yan ang kwento niyan naalala mo ba yan, Sister May? O chismoso lang talaga ako? Tapos, nahulog ang loob ni Parang Brother. di ko alam yung bro. Alam mo naman ako chismoso ako naman. Kaya doon nahulog ang loob ni Brother Jerry kay Sister Myra. Parang nag-umpisa sa awa, ganyan, hanggang sa nahulog ang loob niya. Kaya yun po, no, ang naging kwento ng mag-asawa. Kaya yun, importante po na by the way, kaya naman hindi na nakaka-attend si Sister Myra po ay andun na naninirahan na po siya sa Australia, no? Sa Australia, based na po siya sa Australia. Sa Canada, bro. Canada, okay. Sa Canada po, no? Basta sa abroad. Sa Canada, tama, Sister May. Kita niyo po 'yan. No? At saka sina Brother RD Pagdamitan sa Sister Royna, no? Na dati ring araw-araw hindi naka-absent 'yon. Nasa Canada na rin sila. Nakita ko kahapon, wala sila kahapon, ay nung Sabado, pero nakita ko yung pangalan nila sa live stream. Nanood din sila ng live stream. I could just imagine, no? Katulad sina Brother Oliver, they wish na andun sila. Di ba? Pero pinagpala din po kasi itong dalawang ito, di ba?
Dati rin naman ito, walang-wala, no? Parang batang kalye lang. Pero ngayon, nasa Amerika na po sila. Diba? Maganda ng kalagayan nila sa habag at pagmamahal po ng Diyos. Diba? Kaya brothers and sisters, yan ang kahalagahan nang tayo ay nanatili sa Panginoon. No? Kaya ako kinuwento ito. Ito yung mga patotoo. Natotoo ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. That God will bless you. Diba? Kaya gusto lang niyang manatili ka kasi alam niya, pag hindi ka makapanatili, kakainin ka ng buhay ng demonyo. Talaga pahirapan ka sa buhay. Katulad ng ginawa niya kay David. Kaya natuto si David. Natuto sa palo ng Panginoon. Diba? Kaya ayaw na niyang umalis sa piling ng Diyos. Kaya, brothers and sisters, yun po ang nais bang ganapin natin, no? Sa buhay po natin. Let's try our best, no? Na makapanatili tayo sa Panginoon. Andiyan naman po mga sakramento. Para magkaroon tayo sapat na lakas, andiyan ang Holy Eucharist, di ba? At kung talagang hindi pa rin natin nakayanan, despite of the power pill na Holy Eucharist, na malakas ang tukso, dahil mahina tayo, ay di, andiyan naman ang confession. Kaya brothers and sisters, kompleto tayo. Lahat ng tulong ng Panginoon na riyan. Kaya, kung nais mo talagang makarating sa langit, ay andun ang lahat ng tulong at mga sakramento para ito'y maganap. Katulad ng mga nangyari sa mga santo at santa, no? Ng ating simbahan, sila din po ay mga mahihina, katulad din po natin at mga makasalanan. Pero sa magitan po ng pag-ibig ng Diyos at kanilang pananalig at pananampalataya na hindi bumitiw sa Panginoon. Diba? Yung iba naging martir, pero hindi pa rin sila bumitiw. Kaya brothers and sisters, sana tularan natin sila. Kapit lang po tayo sa salita ng Diyos para maranasan natin ang biyaya ng kanyang pagmamahal. At hindi lang tayo, kasama na rin ang ating buong pamilya hanggang sa ating kaapu-apuhan. Kay buti po ng Diyos. Amen. Sister Maricar, good morning. Amen. Good morning po ulit. Good morning, Brother June, Sister May, Brother Hermie, at sa aking asawa, at sa inyo pong lahat na naandyan na good morning po ulit and happy Monday. Totoo po, napakahirap mapalo. Talagang kailangan tayong minsan kailangan talaga tayong makatikim ng palo ng ating Panginoon para tayo ay dumiretso no? Totoo Di po yun. ba? Para Totoo yun. nagpapasalamat din po ako kasi matagal-tagal nang hindi sinusumpong si brother husband. Kaya Lord, thank you Lord. At talagang yung sinasabi ni Brother John na pagsumikapan natin. Sinusumpong ng ano, sis? Yung mga tuhod niya, sis. Yung mga... mga Kala ko sinusumpong ng toyo. kaso-kasuan ng mga tumatanda. Opo. So, naalala ko po noon halos nakasaklay na siya. Tapos, di po ba talagang, minsan talagang grabe ang pagpasok. Yun yung yun yung nagsilbing palo sa kanya eh. Di ba sabi ni Brother Oliver, pinalo ako ni Lord kasi hindi ako nag-serve eh. Ngayon ayoko na mag-absent, sabi niya. Oo nga po, amen. Kaya kahit nga po, halimbawa, yung football, yung mga ganyan, talagang iiwanan niya yan eh. Katulad ngayon, pagod na pagod siya. Sabi ko, anong oras na talagang bangon siya, no? Talagang, unahin natin talaga ang Panginoon kasi masakit mapalo. Totoo so, yun po, yung... Ako din. Nakaranas din ako ng palo. Matindi. Kaya nagkaroon ako ng fear of God eh. Ano ba fear of God? Takot na takot ka sa Diyos? Hindi. Fear of losing Him. No? Kasi, ang sarap na nang naranasan mo, tapos lalayo ka pa sa kanya, yon, no? So takot ka na. Kaya pag nagkasala ako, takbo ka agad hindi ko pinaglalagpas yung araw. Punta ako simbahan. Alam ko naman sa Greenbelt 8 to 5 andun. 8 to 6 na buong araw may pari doon sa confessional box. Although may pila lang, pero manageable naman po. Talagang aabot ka doon sa bago matapos. Okay, go ahead sis, sorry. Amen. Kaya nga po kanina sa misa po, no, so umattend kami ng mass ng 8 to 9. Grabe na ako, parang nadidisappoint ako sa sarili ko kasi talagang sobrang antok ako na
dahil anong oras kami natulog, gumising, ganon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po akong magising. Sabi ko talagang tapos nung talagang talagang pag hiniling mo sa Panginoon, ibibigay niya eh. Kaya yun po, parang naiyak ako. Sabi ko, Lord, thank you ha, at saka sorry po. Nakaka-guilty kay Lord na pupunta ka doon para matulog. Pero Lord, talagang humingi ako ng patawad sa Panginoon, kaya naiyak talaga ako. So naalala ko yung kantang yung Precious Than Silver. Yun ba yung title ng sis? Yung Lord, you are more precious than silver, than gold, and you're more beautiful than diamonds. Kaya po, di po ba, ano ba yung mga yan, dito lang yan para sa lupa, di po ba? Kaya unahin natin ng Panginoon, siya lang at alam niya kung ano yung kailangan natin. Amen. At saka po nung habang nanonood kami nung prayer, nung anniversary, tuwan-tuwa kami kasi yung dalawang kapatid ni brother husband naandoon, si brother Anthony at saka si brother Nelson. Ayun po may mga tattoo rin yun, may mga tattoo. Sabi ko, tingnan mo mga astigin mong kapatid, pero naandyan. Kaya alam niyo po talagang naluha kami na thank you Lord, kasi di po ba, walang astig pag sa Panginoon, di po ba? Kaya thank you Lord na yun yung panalangin namin na lahat, di po ba, hilain natin sila na makasunod sa Panginoon. Amen. Praise God. Of course, si Brother Oliver. Amen. Good morning po ulit, brothers and sisters, Brother June, Sister May, Brother Hermie, at sa aking mahal na asawa. At sa inyo pong lahat na napakaganda ng salmo natin na ito. Lalo na yung verse 3. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, di ba? Kasi minsan bakit nagtatanong tayo madalas na ano ba yan? Pinabayaan mo na ako, Lord, di ba? Okay. Pero ang ganda di ba? Pagkat aking naunawaan mahalaga ang iyong utos, di ba? Pag inisip mo talaga na may purpose na lahat na nangyayari sa buhay natin may purpose talaga. Kaya ay nakakaiyak talaga yung sinabi ni Sister White sa kapatid ko na kasi alam ko yung mga kapatid kong yun na sabi ko nga sa isang anak-anakan namin kasi andito siya nung Friday habang nakikinig din kami ng live stream. Ng face to face. Sabi ko, ito yung kapatid kong to. Pagkat mo sa lugar namin, kilala to. Opo, kilala yun. Sabi nga ni Sister Cheryl di ba? Mga magkakapit-bahay kayo Alam mo, Brother John, yung mga kapatid ni Brother Oliver yan, mga loko yan, sabi ko. Opo, totoo po yun, no? Totoo po yun. Ay, pagtanong niyo po. Pero di ba, binago ni Lord? Basang gulero. Talagang lumalaban. Opo. Matatapang daw. Pero binago ni Lord, if yung perfect time talaga na pag tinawag ka ni Lord, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya idodoktongan ko lang po alam mo, sinabi ni sabi ko nga sa kanila, hindi ba kayo natutuwa? Lahat na kayong magkakapatid ay dinala na ni Lord dito sa Sinoco family. Amen. Totoo. Kaya doktoran ko lang po yung sinabi ni Sister Vice, yung napalo. Kasi ang sakit talaga mapalo. Ang sakit talaga. Yung dati kasi 7 days a week nagtatrabaho kami, di ba? Yeah. Tapos tatawag kami, nasa biyahe kami, tatawag kami kay Brother June na may delivery kasi kami ng pag Monday dyan. May delivery kami noon. Late na kami nakaka-uwi. Tatawag kami, bro, pasensya na at nasa biyahe kami, hindi kami aabot. Pero pinalo ako ni Lord na ang sakit talaga ng tuhod ko na nakasaklay na, gumagapang, may tinutulak na para makalakad lang. Sabi nga na namin, kailangan natin i-give up to para tayo. I-offer natin yung Sunday natin. Monday diyan. Kasi, piliin natin si Lord talaga. Unahin natin si Lord. Tignan mo naman ngayon, nung inuna namin si Lord, wala pa yung mga kapatid namin dyan. Especially ako. Di ba? Ngayon, halos nandyan na yung mga kapatid kamag-anak namin di ba? Kaya,
thank you Lord talaga, no? Lahat talaga may purpose in His perfect time. In your perfect time, Panginoon, ibibigay mo lahat. Sana wala pong bumigay. Wala pong magtuloy-tuloy at wala pong bibitaw dahil sa pangako ni Lord, ibibigay niya lahat 100 folds. Amen po. Amen. Kasi ang tendency po natin talaga, ang tawag doon, concupiscence, no? Ang tendency po talaga ng tao magkasala, no? Mas malakas ang tendency nating humiwalay sa Diyos kaysa lumapit sa Kanya. No? Paglapit sa Diyos, kailangan talaga effort. Kailangan talaga decision mo. At kailangan din ang lalo na tulong ng Diyos, banal na Espiritu. Yan. Kaya hindi po madali ang makapanatili sa Panginoon. Kaya yung 30 years no, na nakapanatili tayo, galing sa Diyos yun. Hindi na galing sa atin yun. So yun ang palatandaan na tunay nga na pag kumilos ang Diyos ay magagawa mo maging imposibleng bagay. Pwede ka makapanatili. Kahit dumating ang unos o pinakamalaking bagyo, andyan ka pa rin dahil pinagpala ka ng Diyos. Sister May? Amen. Grabe, no? Talagang ang ipinapakita sa atin ng Panginoon sa mga pagbasa dito, no? Na sinasabi niya sa atin, may problema ka man. Kasi pag may problema, sabi nga natin, lahat dinadasalan mo. Kahit may makita kang simbahan, papasukan mo, magdarasal ka, hingi ka ng tulong. Pero pag umayos ka na, ano na mangyayari sa iyo? Nganga na, lalayo ka na. Hindi na nagdadasal. Opo. Basahin niyo po yung sa unang pagbasa, napakaganda. Sabi ni Apostol Santiago, no? Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan ay dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Yun ang maganda sa ating Panginoon, may amnesia, no? Kahit na paulit-ulit natin siyang sinasaktan, paulit-ulit tayo nagkakasala, pag humingi tayo sa Kanya, ang nakikita niya sa ating awa at habag. Kaya pinagkakalooban talaga tayo, no? Yun ang malaki sa ating Panginoon, yung awa at habag niya sa atin. Kahit na makasalanan tayo, no? Pag nakita tayo, sumasagot din yung ibon. Pag nakita niya tayo na nagmamakaawa sa Kanya, talagang ipagkakaloob niya kung ano man to. Kaya manatili tayo hanggang sa wakas sa Kanya, no? Ano man dumating sa buhay natin. Grabe, no? Yung patutoong, saksi si Sister Leonie kasi sakay ko po siya pa uwi. Punong-puno kami. Paglabas po namin ng toll gate sa NLEX, sa Balintawak, gapang na ang sasakyan. Sabi ko, Lord, ano kaya ang oras kami makakauwi? Sabi ko, syempre, masama po ipakaramdam ko. Humingi nga po ako ng panahon kay Brother Jun. Sabi nga, baka puno pa naman daw yung kotse niya ng pasahero na gustong sumama. Ang sama ng pakiramdam niya nung umaga. Kasi ang mahirap po kasi sinusumpong ako ng hilo. Hindi lang yung ubot sipong ko, yung hilo ko ang matindi. Sabi ko kay Brother Jun, ipagdasal niyo ako. Pag traffic na ganun, baka kakulors, baka abutan ako ng hilo dito, sabi ko, no? Tapos, lumampas na kami ng konti sa toll gate ng Balintawak. Tapos nung papunta po kasi kami, meron ng mga nakaayos na pang counter flow kung sakaling ma-traffic man yung mga panorte, no? Pero nakasarado. Naabutan pa rin namin yung mga taong naka-standby doon. Biro mo, anong oras kami pumunta ay dumaan doon? 12:00 ng tanghali. Nung dumaan kami doon, mga 5:30 na siguro. Andun pa rin sila. Tapos ang ginawa ko, binaba ko nung tumapat ako sa kanila, binaba ko yung window. Yung bintana ko. Nagtanong ako, sabi ko, Sir, hindi niyo po ba pupuksan yung counterflow? Sabi ko, kasi talaga nakikita ko, daig pa ng EDSA ang NLEX sa puno. Talagang usad pagong kami.
Tapos sabi niya, ay ma'am, sabi niya, hindi po bubuksan yan hanggat walang patrol. Ang iniisip kong patrol, yung pick-up na patrol ng NLEX. Pero may nakikita akong parating na nakamotor na may ilaw-ilaw. Tapos sabi, hindi ko naman inisip na yun ang patrol. Tapos pumesto siya. Alam niyo po ba talaga, sa tapat ko mismo, doon pumesto ang patrol at binuksan yung counterflow. Sabi nga ni Sister Johnny, ang lakas mo talaga kay Lord Sis. Sabi niya gano'n. Imaginein mo, sabi niya, Grabe, no? sa haba ng mga sasakyan na yon, sa iyo pa natapat. Sabi niya, sa iyo pa natapat yung pagbukas nung pagpasok sa counterflow. Hindi siya sobra, hindi siya kulang. Saktong-sakto. Sa tapat ng sasakyan ko doon nagbukas. Kaya sabi ko, grabe, napakabuti mo, Lord. Sabi ko gano'n, sabi nga Sister Leonie, bas-bas pa rin tayo ng Holy Spirit kasi galing tayo sa face-to-face, sabi niya gano'n. Kaya, grabe, no? Yung mga bagay na gano'n, sasabihin mo bang aksidente yun? Yeah. Hindi. Ayaw ng Panginoon na nahihirapan ng kanyang mga anak. Amen. Amen. Gusto ng Panginoon na hindi lang yan. ipakita sa kanya. Hindi lang yan, may kinikwento ka bago tayo mag-on the air, no? Bago tayo mag-live stream. May kinikwento ka, di ba? Kasi may bala kayo ni Brother Rico na mag-stay ka na permanently muna sa Dubai, di ba? I mean, magtagal Apo. ka doon para magkasama kayo. Mahirap din kasi Apo. magkahiwalay yung mag-asawa, no? Apo. Kasi malalaki na naman mga bata mo, no? They're already of Apo. age, no? Kaya pwede nang iwanan muna sila rito at magstay ka muna sa Dubai. Kaya naging problema mo kasi nga ang nasa puso mo, ayaw mong mapahiwalay sa servanthood, di ba? Sa paglilingkod kay Lord, di ba? At Apo. alam mo kasi na meron kang obligasyon kay Lord sa live stream, di ba? Kaya hindi siya makapag-decide kung itutuloy yung planong yon, di ba? Kasi Apo. ayoko naman, sabi niya, na hindi ako makapag-serve pagdating doon kasi ang sitwasyon nga nila sa isang bahay, marami silang magkasama. Okay, tuloy mo na, sis. Amen. Ayun nga, tapos, ayun. Kaya nga talagang hanggang sa wakas di tayo bibitaw. Yung sinasabi ni Brother John, no? Ayun, nag-message sa akin si Brother Rico. Sabi niya, ang pakiramdam daw ni Brother Rico, burden sa kanya yung kasi lalaki yung gastos niya. Pero sabi niya, Mami, kumbaga pinalinaw ko daw yung isip niya kasi ang tingin ko daw dun sa paglipat namin dun sa bahay na yun, blessing kasi makakapaglingkod ako. Sabi niya, kaya grabe talaga si Lord. Mulat talaga yung kaisipan mo. Imbis na titignan mo yung burden na lalaki yung gastos, ang titignan mo yung biyaya na makakapaglingkod ka sa Panginoon. Kaya, brothers and sisters, no, talagang Praise God. grabe ang Panginoon gumalaw sa buhay natin. Kaya panghawakan natin ang salita niya at huwag po tayong bibitaw hanggang sa dulo. Amen. Praise God. Nakakayak talaga ang pagmamahal ni Lord, no? At syempre, punta naman po tayo dito sa isang mama na ginagamit din ni Lord, no? Para hakot din siya ng mga kaluluwa papunta sa Santa Ana. Brother Hermie. Yes, good morning, Brother June, Sister Maricar, Brother Oliver, Sir May. Alam mo, Brother June, pagka i-analyze natin yung ating founder ng sino ako, unang-una, ang Panginoon talagang tumawag sa atin. Yeah. Talagang nangyari yung pagtawag sa apostoles ng 12, no? Parang nangyayari din sa sino ako na kayong dalawa ni Sister Judy, nag-usap kayo, then tapos nagkaroon ng isang maliit na prayer meeting, tapos nagkaroon na nagdagdagan, hanggang sa dumating na yung time na meron na nagkaroon na ng initiative na talagang eto na yung call, sabi nga, no. At paano doon mo makikita- paano ka naging bahagi ng community pala? Yung simula sa mo. radyo po, Kaya sa nga, radyo po, yung araw na yon, anong ginagawa mo? Bakit mo naisipan nagna-drive ng po radyo? ako. Okay. Magkasama po kami ni Sister Rosie, Okay. nagda-drive ako. Okay. Medyo nagtatalot pa kami. Okay. Sige, kwento mo. Kung Then yung tapos araw na yun. narinig kita, nung malapit na ako sa bahay, yun, pinatungan mo ako ng kamay doon sa radyo. Sabi niya, yumuko ka at nagdadasal lang kita. Pagbaba ko galing sa kotse,
pumasok ng bahay. Ang sinunod ko, yung nasabi mo na, sige, tumayo ka sa, nakikita pa sa Rosie habang kami medyo mayroong hindi maganda. Ah, Pero after nun, nagiba na. praise Naging, God. yung time na yon na lagi ako nagra-radyo, nakikinig ako sa iyo, tsaka kay Praise Brother John Campanag. Kayong dalawa, lagi ang pinakikinggan ko, sinusundan ko kayong dalawa. Alos pinupunta ko nga si yung Brother John Campanag, di kami magka-tiyempo. Ah. Pagtawag sabi, ba't may Brother John pa? Ah, tapos sa akin ka napunta, hindi kayo banaan. Yan, sa'yo ako napunta. Sabi ko, dito ako nilagay. Kasi, Sa Marikina diba, nga. Nung first, ibig sabihin, yun yung will ng Diyos sa iyo di ba? Dito kita ilalagay, di ba? Kasi si Jude Banag baka masyadong marami ng ay inaasikaso dahil kilala na yun masyadong matagal na sa radyo yun si Brother Jude Banag. Kaya dito ka, at kakaunti lang dito, maasikaso ka ng gusto dito. at doon na, sa Marikina, after 2 years pa, Brother John, sa radio ko. Sabi niya, pumunta ka na, nandito kami sa Gaway sa Marikina, puntahan mo ako. Sabi niya, doon ako nag-start. Yung meron ka rin ng LSF. Okay. Doon ko na-meet kayo. At yun, tuloy-tuloy na yun. Hindi na ako umalis. Meron pa akong isang community dito sa Pure Foods. Nag-start ako ng, di ba, grupo ng mga gwardiya. Okay. Kaya doon ako, dinapostulate ko kasi yung mga gwardiya doon sa Pure Foods That's why, kaya naging close ako sa company ng Pure Foods. Very good. At that time, nadala ko rin yung mga gwardiya sa iyo, sa Marikina. Then, continuous pa rin yung nakikita nila na talagang, sabi ko, hindi lang dito, kailangan mag-excel tayo. So, meron pa mas maganda kung pupunta tayo dito sa Marikina. Yun yung nangyari sa akin. At balikan natin ang aking storya, Brother Jun. Kaya siguro, nung pinakilala mo kami doon sa harapan, yung mga oldies. Di ba yung mga oldies, yung mga nauna, sabi nga, doon mo makikita na parang isang race yan Let's say, pagka ikaw papasok. Bro, hindi naman yung oldies. Elders. Mga nauna lang po. Elders. Nauna lang. Elders ang tawag, elders. Kasi sabi ni Brother John, ito yung mga matatanda. Yung sabi niya, pero hindi, wala yan. Hindi, ganito, no? Para tayo pumasok sa isang competition, di ba? 15 kilometers. Kailangan, pag pumasok ka sa 15 kilometers, pinagandaan mo. Hindi pwede yun hindi ka man nagpa-practice tapos lalaban ka sa race, di ba? Hanggang sa matapos mo, kailangan from the start up to finish. Yun. Kung bakit na yung ilang tao pa rin na nandito ngayon sa harapan ni Brother John, bakit nandyan? Kasi from the start up to the finish line, nandun siya kasama yung head servant. Yun yung sinasabi natin na sasama ka sa isang gawain kung nag-prepare ka talagang sinabi mo sa sarili mo, eto, kakayanin ko. Kung desidido ka talaga, kailangan mo talagang pagsumikapan marating yun. Kailangan may practice yun. Kailangan may desire yun. Kagaya din ng mga tao, yung, alam mo, ang daming mga tao na nagbagong buhay kasi dinesire nilang sumampa doon sa Puna Sereno. Kailangan makasampa ako doon. Kailangan makahawakan ko yung laylayan niya. Kasi dinesire niya, kailangan ganon. Meron ka talagang desidido ka. Pero ang daming taong nagsimula sa walang-wala. Nagsimula. Pero yung desire niya, yung pagiging, yung isip niya talaga magagawa niya na hindi siya susuko. Hindi pagdating sa gitna bibigay na. Ang dami pong nagbago ang buhay. Ang dami. Hindi ko lang ayoko lang mag-mention pero nakita ko sila na yung isa magtataho lang, yung isa magtitinda, nagpupulot lang ng kung ano-ano, pero ngayon nasa yaman na. Sobrang yaman na at nasa magandang kalagayan na. Yun na lang po. Siguro makikilala natin. Halos karamihan naman ng artista, may hirap lahat yan Halos naman galing sa basura yan. Halos naman galing sa wala yan Pero dahil nga, yung puso nila, may maganda silang intention. Kung maganda ang puso mo, maganda ang mararating mo. Parang grocery. Kung nag-grocery ka, hindi mo tinapos, ibig sabihin, wala ka intention na tapusin yung pag-grocery. Ang hirap po mag-grocery sa totoo lang.
Pero kailangan tapusin natin. From the start hanggang sa matapos, ay ano po mangyari. Yun yung mahirap doon. Challenges po sa atin dyan. At tama rin yung sinasabing pagka tayo, pinapalo tayo, hindi ibig sabihin galit sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Amen. Ang pagpapalo, tendency, pag pinalo mo, hindi pinapalo, pinapatay mo. Pinalo mo, pinarandam mo lang na mahal mo siya. Hindi mo talaga pinapalong wala kang hampas dito, hampas doon. Hindi po. May bahagi po ng katawan kung saan po tayo dapat mamalo. At doon lang po natin siya dapat paluin. At pagkapalo nun, marirealize niya na ayaw mo siya mapariwara. Ganun lang po yun. Dalawa po yung anak ko na talagang hanggang ngayon wala silang buong bibig. Salamat. Hanggang ngayon, Papa, salamat. Sobrang salamat. Kasi hindi ko mararating ito kung hindi sa'yo. Yun yung ganda yung retire na yung pagbalik niya nasa maganda na siyang posisyon. Matanda na siya, 42 na siya, pero until now, nagpapasalamat siya. Until now, tawagan ko lang anytime. Kaya po, hindi na po ako kailangan humiling pa dahil binigay na ni God talaga lahat-lahat. Praise God. Ang hinihingi ko na lang, continuous lang sila mapalapit sa Diyos. Wala po hinihinging material na bagay, wala na po. Kasi nandiyan na po sa harapan ko. Nandiyan na po lahat. Yung sinasabi ni Brother, nandiyan na sa harapan. Ile-let go mo na lang na maayos. Ilagay na lang niya sa mabuting kamay, mapunta sa mga mabuting kamay yung binigay mo sa'yo. Yung binigay sa'yo, mapunta sa mabuting kamay. At hindi gamitin sa masama. Sana kung meron man tayo, i-wish ba rin natin kung ano man meron tayo, mapunta sa mabuting kamay lahat ng mga bagay na inipon natin at binigay sa atin ng Diyos at pinagkatiwala sa atin. Yun lang po, Brother John. At maraming salamat po. At tandaan po natin kung ano sinubunan natin, kailangan pagandaan po natin. Hindi po pwede pasok na ng pasok pero wala po tayong pinagandaan. Yun lang po. Amen. Tsaka ang sinimulan ng Panginoon sa buhay natin, tapusin natin, di ba? Huwag tayong bibitiw kasi maganda ang kinabukasan natin na hinanda ng Panginoon para sa atin. At isipin nyo, no, I'm so grateful to the Lord. Talagang lahat ng kailangan natin binibigay niya. Even from the very start, di ba? Nung sabi ng radio listener, saan ba gawain nyo, Brother June? No? So, yun po yung nag-trigger sa akin na kailangan mag-umpisa na ako ng prayer meeting. Kasi marami na kaming regular radio listeners na hindi bumibitiw. So, sabi ko, doon nag-umpisa sa opisina. So, siyempre, kailangan ko music ministry. Kailangan ko mga talento. No? Alam niyo po, nagpadala si Lord ng yung head ng youth, yung namatay na rin si Sister Beng. No? Sister Beng. No? Abay, yan, dinala sina itong mga ito. Itong mga ito, sina Romy, pati ito si brother, sina Sister May, ito, pati si Brother Oliver, no? Hakot na yan ng ng youth ministry ng Manila South Kaya, sobra-sobra pa kailangan ko. May dalawa akong keyboardist, may gitara ko, gitarista ko siguro. Mas marami pa kaysa sa kailangan ko, pati singer ko. Lahat ng kailangan ko andoon. Diba? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na itong pagkilos ng Diyos na ito hanggang ngayon ay patuloy pa rin, tuloy-tuloy. Believe it or not, brothers, sisters, itong ating music ministry, parang remihiyok lang ito Sister Maricar, parang remihiyok lang ito. Andiyan si Rodney. Remihiyo po yan. No? First cousin tama ba? First cousin mo yan, ano? Pamangkin. Pamangkin mo, Sister Maricar? Alam ko, pamangkin mo Pamangkin ko po. Anak ni ate. Anak ng ate mo pamangkin niya yan. Yung ating bahista, si Neil, no? Anak ni Brother Dondon yun. Anak ni Brother Dondon yun. Kapatid ni Sister Maricar, si Brother Dondon, kaya lang nasa abroad ngayon dahil nakasakay sa barko. Member din po natin, di ba? Diba? At yung ating bagong singer na babae ngayon, si Sister Iya. Si Iya, no? Anak din po ni Dondon. 'Di ba? Kulang na lang pakantahin ko si Sister Ike.
Praise God talaga. Na nakakaiyak, no? Sa ligaya. No, na, nagulat nga ako kasi nung nag-practice kami doon sa studio sa San Andres, pinapunta ako nila para magkapag-practice kami. Si Iya, Sister Iya, kasama. Tutuwa naman ako. No? Kita mo naman talaga musically inclined talaga itong pamilya ng Rebihio. No? Talagang nasa dugo nila yung musikero. No? Kahit yung si Rodney, mapa-keyboard, mapa-bass guitar o lead guitar, kayang-kaya niyang hawakan. Kaya nakakatuwa kung anong kailangan mo, andyan, binibigay ni Lord. No? Kaya, at nais ko rin i-share dito na merong binahagi sa akin ngayon si Sister Mary Nanette Cuarto, Sister Cielo, no? Ganda rin ang nangyari sa kanila, no? Nagkaroon din ng pagsubok ito, parang Sister May na ang sama ng pakiramdam, 'di ba? Parang nahihilo siya, hindi siya makadrive, diba? Kaya nga andyan lagi yung mga obstacles na nilalagay ng kalaban, no? Pero hindi umuobra kay Lord, eh. Sabi ni Sister Mary, ni Sister Cielo, ito pa, Brother June, sabi niya, kalimutan ko sabihin sa inyo nung Saturday, lakas ng ulan sa amin. Sabi niya, palabas na kami ng gate ni Brother Rene. Wala kaming makita pang sabi niya, tricycle. Walang masakyan, no? Sabi nga ni Brother Rene daw, wag na tayong tumuloy, no? Di ako pumayag, sabi niya. Sabi ko, mag-walk tayo, baka may tricycle doon, banda, sabi niya. At nag-pray ako, Brother Jude, kay Lord. Nabigyan kami ng tricycle. Papunta ko sa Santo Niño. Praise God, may dumating. Nako, napathank Lord ako. Talaga, pinatuloy kami ni Lord. 4 rides, 4 na rides kami, Brother June, bago makarating ng Santa Ana. At pagdating namin sa Pedro Hill, sakay ng jeep, ambon na lang. Ambon na lang. Sabi nga wala. Pagdating daw ng Santa Ana banda, ambon na lang. Iba talaga magmahal si Lord, Brother June. Hindi kami hinayaang di matuloy. Praise God talaga. What a... Amen. Kita nyo, hindi ba nakakaiyak? Yung pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kita nyo, basta dinisayan mo lang na makasunod sa Panginoon, si Lord ang magbubukas ng daan, eh. Just like the chosen people, ang Israelites, 'di ba? Dahil hindi sila makarating doon na sila, eh. Nahabol na sila ng mga Egyptian, 'di ba? Mga chariot, mga sundalo ng Egyptian. Ando na sila sa dagat, wala na silang mapuntahan. Talaga mamamatay na sila, hindi sila makarating sa lupang hinirang, sa promised land. Anong ginawa ng Diyos? Binuksan niya, siguro in a few minutes, it will reconnect. Ayan, reconnected successfully. Thank you, Lord. Okay, balikan natin bago manalangin, our final words. Sister Maricar? Amen, amen. Yan lang po, no? Talagang sobrang ang saya-saya po ng puso ko at nagpapasalamat ako sa Panginoon na andyan yung mga pamangkin ko na alam ko, parang tayo rin noon, di ba? Nag-start tayo na parang kala natin, laro-laro pero ngayon nakita ko na parang ang lalim nila na talagang yung service nila para sa Panginoon. Kaya thank you Lord talaga at ayun nga po, patuloy lang tayong kumapit at ang sarap ng buhay na kasama ang Panginoon. Amen. Praise God talaga. Brother Oliver? Amen. So nga po, napakabuti ni Lord, no? Lahat ng kagaya niya na kay Sister May, no? Ang galing talaga ni Lord. Tatabihan ka talaga niya. Di ba? Kagaya ng nangyari kay Sister May. Kagaya ng nangyari kahit lahat sa atin, di ba? Hindi talaga aksidente. Feeling natin, aksidente or nagkataon or ang swerte, di ba? Pero si Lord talaga, ang bait talaga ni Lord. Kung i-attribute mo lahat kay Lord na Lord, ikaw, di ba? Ikaw to. Kaya lalo kang i-bless ni Lord. Kaya brothers and sisters, kung ano man po ang nangyayari sa atin ngayon, alam po ni Lord, in His perfect time, kapit lang po tayo. Amen po. Sister May?
Amen. Totoo yan, no? Lahat talaga. Tama si Brother Oliver na lahat sabihin natin, ikaw to, Lord. Kung ano man nangyayari sa akin, kung ano man yung nangyayari sa buhay namin, Yeah. ikaw to, ikaw ang higit na nakakaalam. Kaya, yun nga, mga kapatid, no? Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Yan. Si ano nga, Sister Olive, yun, nanghiram daw siya ng pamasahe para makarating lang. Salamat kay Lord, sobrang saya ko. Blessed na blessed kaming mag-asawa. Kita nyo naman po. No? Grabe bro, nakarating daw po sila sa kanila 11 p.m. na. Oh, layo nga eh. Nagdala pa ng ng bagong harvest nila na ambunan, nabigyan pa ako ng 3 cabbage, repolyo. No? How generous God is, no, to us. This is God's generosity. No? Gusto lang ni Lord talaga lumigaya ka eh. Ano bang kaligayahan ng source natin ng kaligayahan? Pag-ibig ng Diyos eh, nagmamanifest. Di ba? In many ways. Di ba? In many ways, nafe-feel natin yung love ni Lord eh. Kaya, yan, mamaya, magsisimba na naman ako ng tanghali. Di ba? Tatama din ba ako magsimba araw-araw? Hindi po. Kulang pa nga yan kung tutusin eh. Kaya, brothers and sisters, basta kapit lang po tayo sa Panginoon at marami pang kamanghamanghang bagay ang maaari nating maranasan. You can never limit the power of God, the power of His love. Kaya, isa lang naman ang kailangan natin. Manatili lang tayo sa Kanya. Kaya kung may problema ka, temporary lang yan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay eternal, walang katapusan. May sinabi dito si Brother Ryan, joy and trials do not usually go together, yet they are not enemies to each other. When problem comes, we feel stress, anxious, fear, and sometimes develop in us anger. Saint James in today's reading is not saying that suffering itself is good, rather telling us that God can use it for us to grow in faith. Yan. Trials do not compete with faith. It helps us grow courageously. When difficulties arise and still holds on to God, faith becomes stronger and helps us to mature spiritually. When we are confused, faith leads us to rely confidently in God. Similarly, if we lack wisdom, seek God's guidance. Our true worth is not on what we have. God's love must be our true and worthy possessions. Life is hard, not easier really. But when we put our trust and confidence in God, life becomes meaningful and life-giving. Even in moments of trials, God is with us. He shapes and leads us to become resilient, reliant, and courageous into a mature children of God. Have a life-giving weekdays ahead, and be great and fruitful. God bless. From Father Claude San Jose, shared ni Brother Ryan. Let us pray. Ay, sorry. Mayroon pa pala. Sister May pala, sorry. Kasali si Sister May. Sister May. No. Okay lang. Brother Hermie po. Tapos na. Si Brother Hermie. Okay na ako, bro. Brother Hermie. Salamat. Nakalimutan mo na ako. Kasali ka nga, ano? Valentine pa mo naman, nakalimutan mo na. Hindi, maganda yung message na binasa ko na dala ko eh. Pinaiwatig lang dito. Huwag tayong, dito? Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong susuko. Huwag tayong papatalo sa nayayamot. Huwag tayong mayamot. Amen. Yeah. Kasi, yun ang Satan instrumento ng demonyo po yan. Yamot, galit, hinanakit. Huwag tayong mayamot sa asawa natin. Huwag tayong mayamot sa mga anak natin. Huwag tayong mayamot sa kapitbahay. Huwag tayong mayamot kahit kanino. Kasi yung pagka hindi mo niyamot yan, hawak ka pa rin ng Diyos. Hahawakan din sila ng Diyos. Yes.
Hindi ka bibitawan Tama dahil yun. hindi ka nayamot. Tama yun. Kaya po, tandaan natin, ang salitang yamot, hindi po salita ng Diyos yan. Kalaban yan. Kaya po dapat, panghawakan natin na hawak tayo ni Kristo. Salamat po, Brother John. Kung sakaling mayamot ka man, mayamot ka sa kasalanan. Amen. Ang kayamutan mo ay ang kasalanan. Okay. Amen. So lahat nakabigay na, no? Tayo po ay mananalangin na. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. There's no other hope that I can lean upon. Wala kaming pwedeng sandigan kundi ang aming Panginoon na nagmamahal sa amin. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, kapatid, ano man laki ng problema mo, alalahanin mo, ang Diyos ay laging mas malaki. Minsan, hinahayaan ng Panginoon na tayo ay dumaan ng lakas na unos at bagyo para matunghayan mo, madiskubre mo kung gaano ang kapangyarihan na taglay niya. May katapat na kapangyarihan ng Diyos sa anumang laki ng unos o bagyo sa buhay mo. Hindi mo man kayang baguhin ang kapwa mo. Kung may problema ka sa asawa mo, sa mga anak mo, idulog mo sa Diyos. Meron siyang magagawa para sa iyo. Kaya yun po ang kailangan matutunan natin. Don't lose hope. But start praying. Be prayerful at all things are possible to one who believes. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa oras na ito na kahit nagkaroon ng delay ang aming live stream ay sinamahan mo pa rin kami, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na walang bagay na pwede magsilbing balakid para sa mga plano na magaganda mo para sa aming lahat. Kaya unang-una, Lord, nais naming ulitin ang pasasalamat namin para sa aming community na napakaganda, Lord, na parang ito ang kaligayahan namin, Lord. Ang kami magsama-sama tuwing umaga sa mga prayer time at ganoon din po sa banalitang hapunan na kung kailan ay ikaw ang naririnig namin, Panginoon. Ang paalala mo para kung paano kami mo pagpapalain, Panginoon. Kaya thank you, Lord, for teaching us always, Lord. At kilala mo ang mga lahat na tumunghay ngayon. Alam mo ang mga problema namin lahat, Panginoon. At Lord, I lift up all the prayers of all my beloved sisters and brothers sa Sinoco family. Ano man ang kahilingan nila, Panginoon, ay sinasabahan ng buong sabay ng Sinoco, Lord. At alam ko, Lord, pakikinggan mo at tutugunin mo kanilang pangangailangan at kahilingan. Ganun din po ang aking mga miyembro ng pamilya ko, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya Lord, salamat po muli, Lord. Ang kinina namin ang matagumpay na buhay, ang buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig mula sa iyo. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng ito. Amen. Amen. Okay. At sige, magpapalamanin ko lang po sila at ako na lang magpapasalamat sa inyo. Sige, Brother Oliver, paalam na kayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito. Thank you, Brother June, Sister May, Brother Hermie, sa aking asawa, at sa inyo pong lahat na sumama sa amin. Thank you po sa inyong lahat. Amen. God bless everyone po. Okay. Brother Oliver.
Amen. Good morning po sa inyo pong lahat, Brother June, Sister May, Brother Hermes, sa aking mga nasawa sa inyo. At binigay nyo ng yung in-offer niyo yung isang oras sa ating Panginoon dahil kay Yahweh, mahal na mahal kayo at walang imposible. Amen po. God bless po. Bye now. Sister May. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Mamayang gabi po, samahan niyo ang banalitang hapunan. At ang rosary po, 6 p.m. ako po maglilid. God bless us all po. Bye po. Si Brother Hermie po. Yes, thank you, Brother June at sa ating mga kapatid. Hindi lang po ko nung 14 ng Valentine's. Araw-araw po, dapat gawin natin Valentine para si Kristo laging nasa puso natin. Yun lang po, ibahagi po natin yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen. Sure. Thank you, Brother Hermie. Thank you for inspiring us. Salamat sa iyo. Pagpalain ka ni Lord. Okay, God bless. Okay, God bless nais ko po. pong pasalamatan ng mga sumusunod. Sister Kat Rina Cruz, kasama po natin. Hello kay Brother Johnny Brabs, no? Pati yung kanyang anak na rin, no? Si Bugoy, kasama na rin sa gawain. Praise God, talagang sila na magmamana nitong gawain na to. Sister Ali Santos, good morning sa iyo. I'll continue to pray for you, no?